Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Gagawa na naman tayo ng video sa pagkabit ng brake pad. Yan yung brake pad ng rear natin. Yan. Kita nyo sa video. Pudpud na siya. Tatanggalin natin yan. Papalitan natin ng bago, yung makapal. Tapusin nyo ang video para makita nyo kung paano napakadali magkabit ng brake pad. Sa mga gustong hindi na siya magastusan, ito yung video na para sa inyo. Panoorin nyo. Yan. Natanggal na pala natin yung axle nito. Itong mags, yung pinaka dyan. Hindi ko na napakita, pasensya na po. Pero mamaya ipapakita natin. Ngayon, ang una natin tatanggalin dyan, yung pinaka-pin. Dalawa po yan. Dalawa pong pin lock yan. Yan, naglalak yan para hindi matanggal yung pinaka-kumakapit dun sa brake pad. Ayan po yung pin lock. Yan, dyan sa butas na yan. Dyan po yan. Tapos, yung pangalawa, yan, itong namang isa. Yan, magkabilaan po yan. Yan po pinamaganda niyan. Hindi po isang lock lang ang Kasi once na matanggal yung isa, kung yung iba kasing motor, isa lang ang lock. Yung dito po sa atong motor po natin kay Chapapi, dalawa pong lock yan, dalawang pin lock. Panigurado yan para Ngayon, itutulak nyo lang po para matanggal nyo yung kumakapit dyan sa brake pad. Itutulak nyo lang yan palabas. Yan yan. Pag natanggal nyo na yan, automatic na siyang makakalas yung dalawang brake pad. Yan ayan yan diba? Napakadali. Kaya kung gusto nyo matutunan to, tapusin nyo po tong video na to, paano magkabit at maglagay ng mag-replace ng bagong brake pad sa motor. Ito po palang motor na to, sa hindi po nakakaalam, Gixxer po siya. Gixxer 150. Yan po, yan diba? Makikita nyo sa video, napaka-nibis na. Isa na tong halimbawa na wag na po natin patagalin para po hindi po madamay ang disc. Yan, yung disc niya, yung kumbaga pinagkakapitan ng After nyan, kailangan nyo pong ibalik yung kailangan nyo pabalikin yung piston na yan, yung bilog na yan. Ayan lang gagawin nyo para bumalik siya. Kailangan nyo ng tools. Itulak nyo papasok. Yan dapat nyo. Itong kailangan nyo bubuksan para maitulak nyo ng magaan-gaan yung piston nya. Yan buksan nyo muna yan, kasi hindi mo maitutulak ng maganda-ganda kung hindi mo bubuksan yung lagayan ng brake fluid. Bubuksan mo muna yan, tanggalin mo yung tornilyo para matulak mo itong piston. Yan yung bilog na yan yan mismo. Yan, tanggalin na natin ang tornilyo nya. Yan, cross, hindi siya flat. Huwag nyo gagamitin yung flat screw dyan kasi pwedeng mabilog. Dapat kung yung nakalagay na tornilyo, yun din yung dapat yung gagamitin nyo na screwdriver. Yan. Huwag nyo na rin kalimutan na luwagan na yan para hindi kayo mahirapan na magtanggal ng screw. Yan, tanggalin nyo muna yan. Size 8 yan. Yung bolt na yan, size 8 yan. Yan, gamitan nyo ng close range. Yan. Kung natanggal nyo na yan, syempre kamayin nyo na pag malambot na para hindi magtagal. Yan, tanggalin nyo lang yan. Ayan, tanggal na po natin. Yan. Ngayon, ilabas mo at gamitan mo na ng screwdriver. Yan, ikot mo lang yan.
May unang cover yan, tsaka yung pangalawang cover yan, yung pinaka-importante. O yan. May goma rin yan po yan ha. May goma din yan sa loob. Para magkaroon siya ng puwersa pagka pranes. Yan yung mag-aano sa loob. Yan o. Yan, meron din yan. Ingat lang kayo kasi pwedeng makasira ng ng pintura ng ating motor. Yung brake fluid. Yan. Kukuha lang tayo ng lagayan para isalin natin yung laman ng lagayan ng brake fluid. Yan, salin natin dyan kasi pwede pa natin magamit yan kung alam nyo naman na hindi pa gaano siyang marumi. Diba yung kulay niya, kita naman. Ngayon balik tayo sa piston niya, itong bilog na to. Pag natanggal mo na yung brake fluid, itulak mo lang siya papasok sa loob. Yan, pag ganyan, para may baon mo sa loob, may pasok mo. Para paglagay mo ng brake pad, wala nang sagabal. Itulak mo lang siya, ayan baon mo lang siya, ayan. Konti na lang, may babaon na. Yan, tuloy-tuloy mo lang yan, huwag kang manawa kasi kailangan mong ilubog yan. Yan, lapit na. Ganun talaga. Yan, tulak mo lang yan, tulak. Huwag kang manawa at lulubog din yan. Lumubog na, kita nyo, bumaon diba? Yan, ganun talaga, mahirap talaga yan. Yan. Okay na. Ngayon, nakita nyo, di ba? Lumubog na. Kita sa video, di ba? Yan. Tanggalin nyo ngayon yung pinaka niya. Yung kumakapit sa sa caliper. Brake caliper. Yan yung nagpo-push. Yan yung mahawak sa caliper. Yan. Yan, kita nyo yan. Tingnan nyo kung may kalawang, kailangan nyo tanggalin. Yan, kung may kalawang dyan, kailangan nyo tanggalin. Kung wala, lagyan nyo lang ng grasa. Yan, tinuturo ko. Pati yung goma na yan. Goma po siya. Yan. Lagyan nyo rin sa loob ng grasa para hindi kalawangin. Yan. Para gumanda yung brake nyo sa ulyan. Yan lang ang kailangan dyan. Pati ito, lagyan nyo ng grasa. Yan, goma din po yan. Yan, lagyan nyo ng grasa yan. Tanggalin natin para malagyan natin ng maayos na grasa sa loob. Yan, ikutin nyo lang yan. Mahuhugot po siya. Pwede nyo rin pagbalik. Mauna yung hinawakan nyo kanina. Yun ang uunahin nyo ngayon. Yan yan, lagyan nyo yan para hindi kalawangin. Ngayon yung goma, ibalik na natin. Sabi ko nga kanina, yung una nyong hinawakan, yun yung una nyong ilalagay. Ipapasok, ikutin nyo lang. Goma yan, kahit itipin nyo, pagpasok, okay lang yan. Yan, tingnan nyo mamayagya. Ayan, nailagay na. Pasok na yung goma. Yan lang yan. Meron talaga na napadami kasi yung lagay natin ng grasa kaya medyo lalabas siya. Yan, pero okay lang yan. Tanggalin nyo lang yung sumobra. Yan.
Ngayon, kakabit na natin yung brake pad. Siyempre, bago nyo ikabit, kailangan nyo muna brushin para matanggal yung mga lupa-lupa. Yan, ikot-ikotin nyo lang yan. Brush na yan para matanggal ang lupa at hindi bara doon sa piston. Yan. Yan yung pinakamahalaga. Hindi mo lagyan ng lupa sa loob. Ngayon, kunin natin ang paglalagyan ng caliper. Siya kasi ang umahawak sa caliper para hindi gumalaw at maganda ang preno. Yan. I-shoot nyo lang dun sa goma na dalawa. Yung pinaganawan kanina, ilagay nyo lang doon at itulak para sumakto. Pagka ano nyo lang yan. Yan, ganyan o. Yan. Kita nyo, ginagawa ko. Ganyan-ganyan na lang yan. Ngayon, kunin natin ang ipapalit natin na bagong brake pad. Ipapakita ko sa inyo yung code niya para hindi kayo magkamali pag bumili. Yan, screenshot nyo lang para makita nyo at i-zoom nyo. Yan, medyo malabo kasi nalagyan ng grasa. Bitim. Yan, buksan na natin. Original nga pala yung bibilihin nyo para medyo tumagal-tagal ng ilang taon at hindi agad maupod. Yan. Original yung kinuha ko para maabot ng taon. Ganyan lang siya. Tingnan nyo yung kapal. Yan. Yan. Yung code huwag nyo kalimutan i-screenshot para makita nyo. Yun ang hahanapin nyo sa tindahan para hindi kayo magkamali ng mabibili. Diba? Yan lang. Ilalagay na natin. Tingnan natin muna yung pinagkaiba ng bago. Diba? Kitang-kita yung gaano kakapal. Yung nawala doon sa luma. Ayan. Lalagay na natin ngayon. Yan. Ilapit natin ang camera para medyo kitang-kita sa paglagay. Pilisan na natin at tumatagal na. Kunin ang pin. Ilagay sa butas. Dito sa may kaliwa. Huwag po dito sa may kanan huwag nyo pong ilulusot dyan. Mali po yan. Dapat dyan po yung pasok ng pin para hawakan yung brake pad na pinalit natin. Yan. Tapos lagyan ng pin lock para mag-lock siya. Hindi bumalik. Lumabas. Yan. Lagay ng pin. Yan, tingnan nyo yung butas. May butas po yan. I-shoot nyo lang sa butas at itulak ng pababa para sumakto doon sa pinakakawang ng pin. Doon na siya maglalak. Yan. Okay, nalak na. Next, yung isa naman. Kunin ang pin na isa. Ilagay doon sa pangalawang butas. Itutulak mo lang din. Hanapin mo yung butas. Magkapantay po yung butas niya kung para hindi kayo mahirapan. Kung ano yung sukat ng kung ano yung pagkakatayo ng pin na una nyong nilagay, yun din yung susundan mo na butas kasi nandoon lang din naman. Kung ano yung linya ng unang butas, siya din yung tapat niya. Kaya hindi ka magkakamali. Same lang din ng yan. 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 Tinuturo ko kanina. Same lang. Yan. Tutulak mo lang din. Ngayon, dapat yung pinakamahawak dun sa caliper. Yan. Yan. Dapat siya, itutulak mo rin para mailagay mo may shoot mo dun sa disc yung sa pagitan ng brake pad yung disc. Yan. Ibaba mo lang siya. Ibaba mo lang siya sa may disc. Dapat sakto dun sa magpagitan ng dalawang display. Yan, tanggalin natin yung fender para madali natin maikabit. Yan, nalagay na natin yung axle niya, yung mahawak sa mags. Yan, iigpitan na lang natin. Yung palang paglagay ng yung mahawak dun sa caliper. Papakita ko Yan, dapat may lagay nyo ng maayos yan dun sa caliper. Kasi pag di nyo nailagay ng maayos yan, nakaangat or tabingi, sa pag-ikot ng gulong, magkakaroon ng problema yan. Yan, dapat pantay yan. Yan. Tapos yung tingnan nyo yung yung tag dito, rayos niya, dapat pagka inikot nyo yung gulong,
normal lang siya, hindi mapalpag ba. Yan. Yan. Yan, oh. Yan, tanggalin natin yung tali kasi tinalian ko eh. Ayan, tanggal ko na yung tali. Yan, ipapaikutin ko na lang para makita nyo. Yan, oh. Yan, ganyan dapat siya. Ayan, i-check nyo rin yung i-check nyo rin yung ano niya, yung rayos niya, ha. Yung pinaka-importante. Tapos itong lagayan ng brake fluid, huwag nyo kakalimutan. Pinaka-importante yan. Lalagay nyo nga ng maayos yung brake pad. Wala namang fluid, wala rin preno. Thank you for watching. Maraming salamat. Thank you po. God bless.